Ikinagagalak na pakilala sa inyo si Don Crisostomo Ibarra. Maraming salamat. Anak. Nasaktan si Padre Damaso. Hindi mo minako mga anak ko! Dugo! Basilio! Mga anak ko! Patayin niyo na ako. Nasaan ang iya mo? Nasaan? Hindi ito maaari! Mahal ko! Hindi ba ninyo batid na marami sa mga Indio ang mangmang? Padre Damaso, hindi nyo rin babatid na nasa tahanan tayo ng isip Indio? Maaaring masaktan mo si Kapitan Tiago. Ha? Matagal lang ipinagpalagay ni Tiago na hindi siya isang Indio. Inuulit ko, wala na makakatalo sa kamangmaangan ng mga Indio. Mga kaibigan, ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang dahilan ng pagsasalong ito, ang anak ng nasira kong kaibigan, si Don Crisostomo Ibarra. Buenas noches, señores. Sa mga pura sa ating bayan at sa matalik na kaibigan ng aking ama, Padre Damaso. Patawarin pa ninyo ako sa aking pagkakamali. Hindi ka nagkakamali. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit kailan may hindi ko naging matalik kaibigan ng iyong ama. Ngayon nga ba ang anak ninyo mo si Rafael Ibarra? Si, Señor Teniente. Maligayang pagdating. Naway mas maging mapalad kayo kaysa sa iyong ama. Muchas gracias, Señor. Nakahanda na ang hapunan. Senyor Ibarra, sa halos 7 taon niyong pamamalagi sa ibang bansa, ano ang pinakamahalagang bagay ang nakita niyo? Nang natutunan ko ang kasaysayan, nalaman ko ang kalayaan o pagkakaalipin ng isang bansa ang nagdidikta ng kasaganahan o paghihikaos ito. Nagawa mong lustayin ang iyong yaman para lamang dyan. Wala ka na bang nakitang mas mahalaga sa kambulag? Kahit ang isang batay alam yan. Nagpapasalamat ako'y palagay ang loob ng dating kura sa akin. Perdon, Senyor, sinasariwa ko lamang ang mga alaala ng aking kabataan nang kayo'y madalas na nagtungo sa aming tahanan upang makisalo sa aming hapunan. Naway, ipagpapaumanin niyo ako, ngunit kagagaling ko lamang sa mahabang biyahe at may aasikasuhin muna ako bukas. Para sa Espanya at Pilipinas! Huwag ka munang umalis. Darating pa si Maria Clara. Bibisitahin ko po siya bukas. Sa ngayon ay may importante pa dapat akong gawin. Muchas gracias. Iho de Piera, nakita na ninyo, ganyan ang nangyayari sa mga kabataang pinapadala sa Europa. Nagiging mayabang at mapagmataas, kaya nararapat lamang talagang ipagbawal na ang pagpapadala ng mga kabataan sa Europa. Senyor Ibarra. Teniente, kayo po pala. Ginulat po niya ako. Mag-ingat kayo, senyor. Maging aral sana sa inyo ang nangyari sa inyong ama. Tila may nalalaman kayo tungkol sa pagkamatay ng aking ama. Maaari ba ninyo sabihin sa akin? Wala ba kayo nalalaman? Sa pagkakaalam ko, namatay ang ama sa loob ng bilangguan. Sa bilangguan, nakulong po ang aking ama? Hindi kayo nagkakamali lamang? Hindi ako maaaring magkamali. Ang iyong ama ay namatay sa bilangguan. Si Rafael Ibarra. Siya na pinabintang irehe at pilibustero ni Padre Damaso. Maaari ba niyong sabihin sa akin ang buong pangyayari? Bakit po siya nakulong? Noon ay mayroong isang Kastilang mangmang at masama ang ugali na naging kolektor ng buwis. Nang siya nangongolekta, minsan siyang napagkatawaan ng mga bata. Baby Bobo. Hindi siya marunong sulat? Para saan kaya ang lapis ng dinala? Tigilan niyo ako kung ano pa magawa ko sa inyo. Anong sinabi niyo? Ikaw, anong sabi mo? Nagbibiro lamang po ako. Bitawan mo sila.
kasamaang palad, ilang minuto lamang ay namatay ang kolektor. Dahil dito ay hinuli ang iyong ama at kinulong. Tinakwil siya ng lahat at pinagbintangan ng kung ano-ano. Dahil sa kabiguan niyang makalaya, nasira ang kanyang kalusugan at sa bilangguan na namatay. Kaya pala hindi sinabi ni Kapitan Tiago ang dahilan. Ama ko! Magandang araw po, Tia Isabel. Magandang araw din sa iyo, Ivo. Nandito po ba si Maria Clara? Umupo ka muna lamang dyan at tatawagin ko siya. Iyan, nariyan na si Ibarra. Paghihintayin mo ba? Hindi po, Tia. Hindi pa rin kumukupas na iyong ganda, Maria Clara. Nakapunta ka lang sa Europa. Tumamis na yung mga salita. Marahil maraming magagandang babae sa ibang bansang nahulog ng pamubog. Mahal ko, alam mo ba ako isang mapalad na nilalang? Mapalad? Bakit? Dahil sa mga babae mo? Mapalad, dahil itinagpasya ng ating mga magulang na ikasal ako sa pinakamagandang babae na ngayon ay nasa harapan. Binola mo pa ako. Hindi kita binobola, mahal ko. Pinangako ko noon sa pumano akong ina na wala akong iibigin at paliligayahin kundi ikaw lamang. Ako hindi makakalimot kailanman. Tinayuhan ako ni Padre Confessor na limutin ka. Ngunit iyon ay sadyang imposible. Labis ako nangulila sa iyo, Maria. Higit ako nangulila, Crisostomo. Patawarin mo ako kung ako'y mapapaalam na. Kailangan ko nang umuwi sa San Diego dahil bukas ay araw ng mga patay. Hanggang sa muli, mahal ko. Sandali! Ialay mo ito sa iyong mga magulang. Maraming salamat, mahal ko. Maiingat ka, mahal kong Crisostomo. Buenos dias, Señora Isabel. Saan kayo patungo? Tutungo kami ni Maria Clara sa Beaterio para kukunin lamang niya ang mga naiwan niyang gamit. Magandang araw, Padre. Kumusta po kayo? Kabutihang palad ay nagising pa ako kaninang umaga. Pagramdam ko ay ako isang kadilang unting-unting na uupos. Alam kong nalalapit na ang aking katapusan. Manalig lang po kayo, Padre. Ipagdadasal ko po kayo. Siya nga pala, nagbalik na sa San Diego ang butong anak ni Rafael Ibarra. Siya nga. Bueno, kamusta naman siya? Malugod ba ang pagtanggap sa kanya ng mga taga San Diego? Mainit siyang niyakap ng kanyang mga kababayan, lalo na si Kapitan Tiago at ng kanyang may bahay. Ngunit tila ibang iniisip sa kanya ni Damaso. Paano mo nasabi yan? Tila kalaki ang sama ng loob ni Damaso sa binata. Sa bawat pagkakataong sila magkikita ay agad nang iinit ang ulo ni Damaso. Noon nga nagsagawa ng pagtitipon sa ngalan ni Crisostomo Ibarra, kulang na lamang ay agawin niya ang pistola ng tenyente at itutok sa binata. Malamang ay marahil na rin iyon sa nararamdamang pagkapuot ni Damaso kay Don Rafael. Kilala ko si Damaso. Matabil ang kanyang dila, ngunit sa kanyang kalooban ay nagtago ang isang duwag. Ngayon pa may, iba ang nakita ko sa binatang ito. Mabait siyang tao, matapang, may dignidad, hindi natatakot na ipahayag ang kanyang sarili. Kung gayon maaari natin siyang gamitin para sa ikabubuti ng ating kapatiran. Alam kong unti-unti nang nawawala ang ating mga kayamanan. Lubhang matatalino ang mga Indio. Hindi na sila kumakagat sa mataas na buhis na ating pinapataw. Tama kayo, Padre. Bueno, mauuna muna ako. Maiwan ko muna kayo. Gracias, Sabela. Binabalaan kita, Kapitan. Kailan may huwag mong patangkain na paglihim sa akin. Ko pa rin ang naama ni Maria Clara. Lumipat na kaya tayo sa ibang lugar. Lintek, mahukay ka na lang. Binabay ka ba? Napakaselan mo.
Kung ikaw lamang mag-isa rito at pinahukay sa iyong bangkay na ito, napakalakas ng buhos ng ulan at namatayan pa ng ilaw, malamang ay naihi ka na sa iyong karsunsilyo. Sige, kayod, papasanin natin ang bangkay. Lilipat natin sa libingan ng mga insek. Pakabigat naman ng isang ito. Pinakain ba ito ng malaking bato? Mabigat nga ang isang ito ah. Hala sige, doon na lamang sa lawa. Ihagis na lamang natin siya roon. Si Kapitan Tiago ang nagpagawa ng krus para sa puntod ng iyong ama, Senyorito. Tinaniman ko ito ng bulaklak at sinabitan ko ng sampagita. Salamat. Pero nasaan ba? Sa likod po ng malaking krus, Senyorito. Sandali lang, hindi po ito ang natatandaan ko. Saglit lamang at aking ipagtatanong. Alam niyo ba kung nasaan ang malaking krus na ipinirik dito? Ah, yung malaking krus. Sinunog ko na ito. Ano? Bakit mo naman ginawa iyon? Sinabi ng malaking kura na dalhin ko daw sa libingan ng mga insek. At ano ang ginawa mo sa bangkay? Huwag po kayong magalit, senyor. Masyadong mabigat ang bangkay. At umuulan pa ng gabing iyon. Itinapon ko na lamang sa ilog. Itinapon, isang kabaliwan ang iyong ginawa. Oh, Tandang Tasyo, kayo ho pala. Tuloy po kayo. Filipo, andito si Tandang Tasyo. Ah, kayo ho pala. Napadala ho kayo. Ano ho ba sa atin? Hindi ako magtatagal. Ipagtatanong ko lamang kung nakita niyo ba ang pinatang si Cristomo Ibarra na tutungo sa libingan. Oho, nakita ko siya kanina bumaba sa taluway kasama ang alalay. Mabuti. Nararamdaman ko ang bigatin ng batang niya. Hindi lamang niya nasilayan sa huling pagkakataon ng kanyang ama. Isa ako sa 6 na paglibing kay Rafael. Napakabuting tao ni Rafael. Hindi mo mabubaka sa kanya na isa siya sa pinakamayamang tao dito sa San Diego. Napakarami niya natulungan ng kababayang ikaw sa buhay. Nako, kahit mabuting tao si Don Rafael, nakasisiguro akong hindi pa siya tuluyang nakaakyat sa kalangitan. Nasa purgatorio pa lamang siya, naghihintay ng hustisya sa kanyang pagkamatay. Hindi ako naniniwala sa purgatorio. Ito isa lamang isang akda na nagmumulikot ng pag-iisip ng isang tao. Sa pamamagitan ng purgatorio, nabubuhay ang pag-asa ng tao na darating ang panahon sa kanyang pagpanaw na hindi man siya makarating na agaran sa langit. Ay may pag-asa pa siya kapag ang kanyang pinagsisihan ang kanyang mga sala habang nasa purgatorio. Ngunit kung sa bagay, makakatulong din ito upang magkaroon ng malinis at dalisay na buhay ang tao at nagsisilbing tulay sa pamamagitan ng mapayapa at ng nabubuhay. Bueno, pasensya na sa abala. Ako'y mauuna na. Maraming salamat at magandang umaga sa inyo. Pahinga muna tayo, Christine. Magkano ba ang kita mo ngayong buwan, kuya? 2 piso, bakit ba? Nais kong bayaran mo ang sinabi nilang ninakaw ko. Sira ka ba, Crispin? Di ba 2 unsa ang binintang sa'yo? At 32 piso. Kahit 1 taon pa akong matrabaho, hindi ko mabayaran yan. Ngunit wala akong ninakaw. Wala akong ninakaw, kuya. Kapag nalaman ito ng inay, natatakot ako. Mabuti pa nga na nagnakaw na lamang ako. Sa gayong paraan, maamin ko na ako ang nagnakaw ng 2 unsa. Patayin man ako ng palo ng kurang. Magkakaroon naman kayo ni inay ng bagong damit. Tahan na, Crispin. Hindi rin naman maniniwala si inay. Tahan na. Huwag kang mawala. Basilio, may multa kang 2 real dahil sa hindi tamang pagpapatunog ng kampana. At ikaw, Crispin, hindi ka maaaring umuwi hanggat hindi mo sinasauli ang nanakaw mong 2 unsal. Ngunit wala pa talaga akong ninakaw. Magsisinungaling ka pa! Pakiusap po. Tagal na namin hindi nakita ang aming inay. Mapunin niyo. Kuya, tulungan mo ako! Papatayin nila ako! Crispin! May pagkain ba dyan? Oo, meron. Nasaan? Bilis mo at nagugutom na ako. Wala na natira. Paano ang mga anak mo? Bakit? May reklamo ka?
Wala. Teka, nasa na bang mga batang iyon? Nasa kumbento pa, ngunit pauwi na rin sila. Teka, hindi mo ba sila hihintayin? Inutusan mo ba ako? Aalis ako kung kailan ko gusto. Siya nga pala, tandaan mo, tirhan mo ako ng pera mula sa sasahurin ng mga anak ko. Inay, gising pa po ba kayo? Anak ko, ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Bakit ka sugatan? Tumakas po ako sa kumbinto, inay. Takot na po ako at si Crispin po. Bakit? Ano nangyari kay Crispin? Nasaan siya? Naiwan po siya sa kumbinto, inay. Hindi po siya pwedeng umuwi dahil pinabintangan siyang nagnakaw. Ano? Inaku, sana mabait ko si Crispin? Dahil ba mahirap lang tayo, kailangan na nating magdusa? Inay, Bakit, Basilio? Nagugutom ka? Halika, heto ang pagkain at tawilis. Kumain ka, nako. ngunit hindi po ako kumakain ng tawilis, inay. Alam ko, anak, naganda ako na ibang pagkain kanina. Ngunit, dumating ang iyong ama. Dumating si Itay, Oo. pero umalis din siya agad, hindi po ba? Basilio! Patawad po, inay. Kung ayaw mo kumain, mamahinga ka muna. Bukas ay gagawa ko ng paraan upang makausap ang kura. Sige po, inay. Napansin mo ba na may karamdaman si Padre Salve? Napansin ko nga. Kung gayoy, sino ang magsisermon sa kapistahan? Si Padre Damaso ba? Si Padre Martin? O ang mga coordinator? Tsaka na natin isipin mo. Tignan muna natin kung mabuti ba ang kalagayan ni Padre Salve. Siya nga pala, nakapagbibigay na ba kayo ng indulhensya plenarya? Sige kayo, tatawanan ko na lamang kayo mula sa langit habang kayo nagdurusa mula sa purgatorio. Para saan ang mga yan, Ale? Sakura, nais ko sana siya makausap. May sakit ang kura ngayon. Tungkol saan ba iyan? Hindi pa po kasi nakakauwi ang anak kong si Crispin. Crispin? Kung ganon, ikaw ang ina ng magnanakaw. Abay, matapos magnakaw ng mga batang iyon ay tumakas rin. Inutusan pa nga ako ng mga kura na magpunta sa kwartel at magsuplong. Sa katunayan, papunta na ang mga gwardiya sibil sa inyong tahanan upang hulihin ang mga magnanakaw mong anak. Hindi! Hindi magnanakaw mga anak ko! Hoy! Ina ng mga magnanakaw! Huwag mong iyakan ang mga anak mo! Wala kang mapapala sa kanila dahil nagmana sa kanilang ama! Wala kang naiturong mabuti sa kanila! Napakabuti ng iyong ama, Sr. Ibarra. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako naging isang guro. Napakalaki ang suliranin ng isang mag-aaral. Salamat. Ano ba ang problema? Karakasan ang instrumento ng pagtuturo ng paiglig. Anila, hindi raw natututo ang mga bata hanggat hindi nakakatigil ng datay. Isa pa, ayaw ni Padre Damaso na matuto ako ng wikang Kastila. Anyay, isa akong mangmang kaya Tagalog lamang ang bagay sa akin. Ang mga praile at ang bulok nilang sistema. Nauunawaan ko isa kang guro na matapat sa kanyang tungkulin. Huwag ka mag-alala. Naniyaan ako ng pinagpiyang mayor sa pulong tribunal. Gagamitin ko pagkakataon nito na may saguni ang iyong mga problema. Maraming salamat, Sr. Ibarra. Sana'y may patuloy mo ang mga simulain ng iyong masirang ama. Tila ang Teniente Mayor at ang Kapitan ay tinutulugan lamang ang kanilang mga trabaho. Malabo pa ang mga paghahanda para sa pistang bayan. Walang katotohanan ang mga aligasyon iyan. Alam ng mga tao at Diyos na kami ay buong pusong tumutupad sa aming tungkulin. Ipinangako namin sa lahat ng narito, may datos natin ang pistang bayan. Kalukuhan! Alam naman natin kung saan patungo ang winiwika ng Kapitan. Pulos pagmamalaki at pagbubuhat ng sariling bangko. Dahil sa kawalan ng kakayahan ng Teniente na makapaghanda para sa pistang bayan.
Nais ko mabungkahi ng isang solusyon. Magsasagawa tayo ng isang malaking tanghalan sa liwasang bayan at ang ihahain natin sa mga manonood ay komedya sa loob ng isang linggo. Ang dulaan ay nagkakahalaga ng 1,060. Ang komedya ay 200 kada gabi kaya umaabot ito ng 1,400 piso bawat gabi. At sa huling araw ng pista ay magkakaroon ng engranding palabas ng mga paputok at nakakahalaga ng 1,000 piso. Maiwan mo na kita. May lalakarin lamang ako ng mahalagang bagay. Ikaw ba si Sisa? Ay na nang magnanakaw? Oo, ako po si Sisa. Ngunit hindi po magnanakaw ang mga anak ko. Huwag mo nang ipagkaila. Kung ayaw mong lumala pang sitwasyon, sabihin mo na kung saan mo tinatago si Crispin. Isauli mo na lamang ang perang ninakaw ng iyong mga anak. Senyor, maniwala kayo. Ni minsan nagugutom ang mga anak ko, hindi nila nagagawang magnakaw. Maniwala kayo. Sinungaling. Pero kung iyan ang iyong gusto, ikaw ang ikukulong namin hanggang hindi sinasauli ng mga anak mo ang ninakaw nila. Mabubulo ko sa bilangguan hanggat hindi ka nasasabi ng totoo. Pero wala ko talaga ninanakaw mga anak ko. Senyor, parang awa niyo na huwag niyo na akong ikulong. Kamalian niya ng kura. Pakawalan niyo siya at huwag nang gagambalain pa. At kung gusto ng kura na maibalik sa kanya ang kanyang mga ginto, sabihin niyo sa kanya na manlangin siya kay San Antonio. Umalis ka na dito. Wala nang maipapakain ng gobyerno sa iyo. Crispin! Basilio! Nasaan kayo? Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Ito ay damit ni Basilio. Bakit may sugat ang anak ko? Dugo ng anak ko! Ang mga magnanakaw kong anak! Ako ang ina na magnanakaw! Dugo! Crispin! Basilio! Mga anak! Basilio! Crispin! Asa na kayo mga anak ko? Asa na kayo mga anak ko? Mga anak ko? Asa na kayo? Magandang araw, mahal ko. Nakapaghanda ka na ba para sa team picnic bukas? May handa na ang lahat nating dadalhin at makakain. Oo, masaya ako at muli kitang nakasama. Gayon pa man, may nais akong hilingin sa iyo, Crisostomo. Ano yun? Huwag mong isama ang kura sa lakad. Nalulukog ako ng galit kung kami magkaharap. Kakaiba ang kanyang titig, tila may nais siyang ipuluwati. Huwag mong isama sa komunista si Padre Saldo. Patawad, mahal ko. Hindi ko mapagbibigyan na iyong nais. Lihis yun sa kagandang asal at kagulian ng taga Sendego. Maria Clara, kamusta na kayo ni Ibarra? Kami ni Ibarra? Anong kami ni Ibarra? Hindi ba't kararating lamang niya? Oo, sa katunayan ay pumunta siya dito at sabay kami namimisa. Uy! Oh, nandito ka na pala, Crisostomo. Maaari na ba tayong umalis, mahal ko? Kung yan ang nais mo. Magandang araw po, Tandang Tasyo. Nais ko po lamang humingi ng payo ukol sa pangarap kong magpapatayo ng paralan. Kung gayoy, mali ang iyong napuntahan. Dapat ay sa kura, kapitan o kahit na sinong mayaman sa bayan ka sumangguni. Mali ang ipapayo nila sa iyo, ngunit hindi ito nangangailangan ng pagsunod. Sundin mo lang kunwari ang payo at ipakita mo ang iyong ginawa ay ayon sa mga pinagsanggunian. Maganda po sana ang iyong payo, ngunit kailangan ba talagang mabahiran ang isang kasinungalingan ng isang katotohanan? Kung minsan ang paggawa ng mali ay hindi nagbubunga ng kamalian, isa pa higit ang kapangyarihan ng isang pari kaysa sa pamahalaan.
Ang gobyerno ay isa lamang kasangkapan sa simbahan upang mailaganap ang tunay niyang hangarin. Kung tao sa iyong puso ang pagpatayo ng paaralan at pagtulong sa iyong kapwa, wala kang dapat ipangamba. Ngunit tandaan mo, magtatagumpay ka lamang kung nakikiayon ka sa agos, tulad ng rosas sumasabay sa daloy ng hangin. Dahil kung sasalungatin niya ito, tiyak na mababali ang kanyang tangkay. Naniniwala akong tutulungan ka ng pamahalaan at ng bayan. Alam kong magbubukas ka ng bagong paaralan. Ikaw ang mag-ingat. Sa pagbaba sa hukay, huwag ka lalapit sa bato kung ayaw mong mamatay. Mamamangha ka sa imbentong ito. No, Juan, ang batong ito ay kayang buhatin ng kahit isang taong lamang sa pamamagitan nito. Kamangha-mangha, isa ito eksklusibong likha. Senyor Ibarra, ikaw na ang maglagay ng huling palitada. Sige. Elias, maraming salamat sa paglitas mo sa aking buhay. Kundi di dahil sa iyo, malamang ako ay nabaon sa malaking bato. Ayon, senyor. Ako ay nagbabayad lamang ng utang na loob sa inyo. Tandaan ninyo, dapat pa rin kayo mag-iingat dahil sa lahat ng dako kayo ay mayroong mga kaaway. Lahat tayo ay may kalaban, mula sa pinakamaliit na kulisap hanggang sa taho, mula sa pinakaduka hanggang sa lalong mayaman at makapangyarihan. Naintindihan ko, ngunit may bumababag sa akin. Paano mong nalaman na mayroong binabalak na gayon ang inhinyero? Ay aking narinig, nakikipag-usap ang taong madinaw sa isang taong di kilala at sinabi, hindi ka kaninang isda ang isa ito, tulad ng kanyang ama. Makikita ninyo, ikinabahala ko ito kaya't matama akong nagmasid sa pasinayan ng inyong paaralan. Elias, sino ka ba talaga? Napilitan akong maniwala lubos sa Diyos sapagkat nawala na akong tiwala sa Diyos. Kailangan ko na magpaalam, senyor. Ngunit anumang oras na ako inyong kakailanganin, ako'y magbabalik. Sapagkat ako'y mayroong pa rin tinatanaw na utang na loob sa inyo. Mahal ko, nagustuhan mo ba ang pagkakagawa ng ipitinayo kong paaralan? Siyempre naman, mahal ko. Hindi man lamang niya ako binati sa aking pagdating, talagang tumaas na ang tingin niya sa kanyang sarili. Nakamunta lamang siya sa Europa, abay akalain mong sino kang umasta. Huwag mo lamang pansinin ang kanyang sinabi, mahal ko. Kung alam mo lamang kung gano'n ako nagtitipis sa kurang iyan. Katulad lamang siya ng kanyang ama, aakalain mong isang disente ngunit hindi rin marunong gumalang sa batas ng simbahan. Patawarin mo ako, Maria Clara, pero hindi ko na matitiis pa. Tama lamang na siya pinarusan na mamatay sa kulungan at... Kung kayong isutuin ako, ngunit tawag na wag nang babastusin ang aking ama. Maghunos dili ka, Ibarra. Alagad ng Diyos ang kinakalaban mo. Alagad ng Diyos? Paano niyo nasabi siya ay alagad ng Diyos? Ang taong ito ang naghatid sa aking ama ng kabiguan na naging dahilan sa kanyang pagkamatay. At ngayon nagawa pa niyong babastusin ng alaala nito? Ganito ba ang gawain ng isang alagad ng Diyos? Crisostomo, pakiusap, alang-alang sa akin. Huwag mong saktan si Padre Damaso. Maria Clara, kung hindi lamang kita mahal, baka nakita na ninyo kung may dugo ba talagang dumadaloy sa taong iyan. Kung naging matimpisa na si Ibarra, hindi mangyayari ang gayon. Walang makapigil kay Ibarra sapagkat wala itong kinakatakotang otoridad. Handang dungisan ang kamay ng batang ito sa sino mang lumagpastangan ng kanyang ama. Dahil sa maagap na pagsansala ng kanyang minamahal na si Maria, kaya hindi niya itinuloy ang balak niya na kitlan na hininga si Damaso. Hinihintay ni Ibarra na tulungan siya ng taong bayan bilang pagtanaw ng utang na loob sa kabutihan na nagawa niya at ng kanyang ama. Wala silang magagawa sapagkat laging nasa katwiran ang mga praile. Ang ganito ay nangyayari sapagkat hindi nagkakaisa ang mga taong bayan, sapagkat ang mga praile at mayayaman ay nagkakabuklod-buklod. Kapitana Maria, maraming salamat sa kabila ng ginawa ko. Naniniwala pa rin kayo sa akin.
Kung ako ang iyong magiging magulang, karangalan kong magkaroon ng anak na magtatanggol at mangangalaga sa sagradong alaala ng iyong ama. Buo na ang desisyon ko. Hindi ka maaaring makipagkita kay Ibarra hanggat hindi pa inaalis ang iskomunyon sa kanya. Ama, kami ni Ibarra ay nagmamahal ng tunay. Tapos na ang usapang ito. Aalis muna ako. Tutungo ako sa kumbento. Tahan na, Maria. Huwag kang magalala. Susulat tayo sa papa mo at magbibigay ng malaking limos. Madali namang mapatawad ang ginawa ni Ibarra. Nakausap ko ang pare. Inatasan niya akong sirain ang kasunduan ng pag-iisang dibdib ninyo ni Ibarra. Wika ni Padre Sibayla, huwag ko na raw siyang tatanggapin sa aking tahanan. Maging ang pagkakautang kong 50,000 piso sa kanya ay huwag ko na raw bayaran kung ayaw kong mawala ang aking buhay at kaluluwa. Mayroon pang isa. May kamag-anak si Padre Damaso na nakatakdang dumating mula sa Europa. Siya ang inilalaan bilang iyong bagong kapitan. Maria, patawarin mo ako. Hindi ko... Ano ba nangyari sa iyo, Tiago? Ang pagpapalit ng katipan ay hindi parang lamang nagpapalit ng baro. Bakit hindi mo sulatan ng arsobispo? Maaari... Wala iyong saysay. Ang arsobispo ay isa ring praile, kaya pakikinggan lamang ang kapwa niya praile. Magandang araw mga binibini. Magandang araw mahal ko. Palayasin mo sa kumulgadong iyon. Hindi siya narapat dito. Hindi ko magagawa iyan. Napakalaki na naiabuloy ni Senyor Ibarra sa pagdiriwang na ito. Isa pa, hindi ako natatakot sa inyong gagawin sapagkat maghapong magkapag-usap sa alkalde at sa Kapitan General si Ibarra. Wala tayong dapat ipangamba. Senyor Ibarra, huwag mong pansinin ang kura. Sila lamang nagsasabing ikaw ay excomulgado. Kung mayroon mang dapat palisin dito, yun ay walang iba kundi ang kura. Ipagpapaumanhin niyo ako. Magpapaalam lamang ako sa iyo sandali. May nakaligtaan lamang akong isang tipanan. Ibarra, sandali! Huwag kayo mag-alala. Hindi ako magtatagal. Agad akong babalik. Ipinagutos ni Doña Consolacion na itigil ang palabas sa kadahilanan hindi sila makatulog na alperes. Magandang umaga, Senyor Ibarra. Tatlong bagay po ang aking nais na ipaalam sa inyo. Una, may sakit po ang inyong minamahal na si Maria Clara. Kalawa, nais ko na po magpaalam sa inyo sapagkat ako'y tutulak na patungong Batangas. Ikatlo, itatanong ko lamang po kung kayo ba ay may ipag-uutos o ipagbibilin sa akin. Maraming salamat, Elias. Wala na akong hahabilin sa iyo. Masyado na akong maraming utang na loob sa iyo. Laging mabuti kang kaibigan, Elias. Utang ko ang aking buhay sa iyo. Siya nga pala, paano mo bang nagawa na mapatigil ang kaguluhan sa dulaan? Kilala ko po ang magkapatid na namumuno sa Pangulo. Hangad nilang papatayin sa palo ang mga nahuling sibil. Ngunit mayroon silang pagkakautang na loob sa akin kaya't kanila akong pinakinggan. Mauna na po ako, Senyor Ibarra. Hangad kong magkita tayong muli. Mag-iingat ka po, Senyor. Magandang araw, Senyor Ibarra. Ako si Lucas, kapatid ng ininyerong inyong pinatay, habang ikaw nagpapakasaya sa inyong bagong paralan. Patawad ngunit hindi ako mamatay tao. Gayon ba? Kung gayoy, magkakasundo na lamang tayo. Magkano ba ang inyong ibabayad kapalit ng buhay ng aking kapatid? Nabanggit ko hindi ako isang mamatay tao, ngunit mas lalo hindi ako isang hangal. Hindi mapapalitan ng salapi ang buhay. Yun ay aksidente lamang. Walang nais na mangyari yun. Huwag kayong mag-alala, Senyor.
madali akong kausap. Basta't salapi ang nakikipag-usap. Lilimutin ko ang nangyari sa aking kapatid, kapalit ng salaping inyong ibibigay sa aking pamilya. Malaking kawalan ang aking kapatid sapagkat siya ang bumubuhay sa amin. Pasensya na, ngunit wala akong magagawa. Bumalik ka na lamang sapagkat ako'y dadalaw sa may sakit. Susto may bara. Tunay nga ang apo na nagbilad sa aking ama sa init. Iisa ang dugo na nanalaytay sa aming ugat. Ngunit kung siya'y mataas kong magbayad, tiyak ko kami magiging mabuting magkaibigan. Oh, Dunya Victorina, kayo pala. Tuloy kayo. Magandang araw po, Kapitan Tiago. Mukhang may kasama yata kayo. Oo. Magandang araw po. Ako nga po pala si Alfonso Lenares. Magandang araw rin sa iyo, iho. Musta na ang kalagayan ni Maria? Wala pa rin pagbabago, Don Tiburcio. For Jezebel, Bakit po, senyora? sino yung kumanta? Siya po, ang baliw. Dali niyo siya rito. Masusunod po, senyora. Ito na po, senyora. Pakantayin niyo siya. Hoy, baliw! Umawit ka! Magaling. For Jezebel, pwede ka nang umalis. Opo, senyora. Sumayaw ka! Sumayaw? Gayahin mo ako. Sumasayaw ka mata ng baliw. Hoy! Hindi ako ang baliw! Ikaw ang baliw! Ako? Baliw? Ako ang baliw! Oh, ikaw nga! At inutusan kitang sumayaw! Ayoko! Ayoko sumayaw! Baliw lang ang sumasayaw! Tia, kumusta na ang pakiramdam mo? Sumasakit pa po ang aking ulo, Doktor. Doña Victorina, siya po ba si Maria Clara? Oo, Alfonso. Tunay nga pong napakaganda niya. Magandang araw po, Padre Damaso. Nasaan na siya? Nagpapahinga po siya sa kanyang silid. Maria Clara! Padre Damaso, salamat po sa pagbisita ninyo. Labis ako nag-aalala sa iyo, Iha. Magpagaling ka kaagad. Opo. Anak ko, hindi ka mamamatay. Alam ko ikay gagaling. Ipagdarasal kita. Opo, Padre. Salamat po. Bueno, maiwanan muna kita upang makapagpahinga ka. Talaga bang si Padre Damaso yun? Padre Damaso, Victorina, sino yung kasama mo? ang totoo niyan ay kanina ko pa po siyang gustong ipakilala sa inyo, Padre. Siya nga po pala si Alfonso, ang inaanak ng inyong bayaw. Inaanak ng aking bayaw? Ikaw na nga ba ang anak ni Carlicos? Opo, ako na nga po, Padre. Anong sayat ko sa wakas nakita kita, iho? Ako rin po, Padre. Matagal ko na rin po kayong gustong makilala. Nandito po siya upang maghanap ng mapapangasawa, Padre. Na mapapangasawa? Madali lamang yan. Maghintay ka, iho. Kumusta na si Maria, Don Tiburcio? Kaniya'y biglang tumaas ang kanyang lagnat. Ngunit kayo'y unti-unti nang bumababa. Salamat sa Panginoon. Siya nga pala, Padre Damaso. Hindi ba't nakatakda na kayong lumipat sa Tiabas? Labis iyong daramdamin ni Maria. Ikalawang ama na ang turing niya sa inyo. Maaring nagkasakit siya dahil na rin sa mga pangyayari noong pista. Nakabuti rin sa kanya ang pagbabawal mo sa kanya na makausap si Ibarra. Sa aking palagay ay ang aking asawa ang tunay na nagligtas sa inyong anak. Tunay nga siyang isang magaling na mga gamot, hindi ba? Kapitan, ibilin mo kay Isabel na kanyang ihanda si Maria para sa isa pang pangungumpis mamayang gabi. Bukas ay bibigyan ko siya ng biyatiko upang magtuloy-tuloy na ang kanyang paggaling. Heto, Maria, inumin mo ito. Sinang, hindi ba sumusulat si Ibarra? Kasalukuyan siyang abala sa pag-aasikaso ng pagkakatanggal sa kanya ng eskomonyon. Maria, kailangan mo na maganda para sa kumpisal. Narito na si Padre Salvo.
Kapitan! Kapitan Pablo, kayo nga! Marami akong kabundukan tinawid, ngunit dito ko lamang pala kayo matatagpuan. Elias, kamusta ka na? Matagal na tayong hindi nagkita. Kakatuwa, hindi ba? Nung tayo unang nagkita, ako napakalakas at ikaw kaawa-awa. Ngunit tila nagpalit tayo ng kalagayan. Kapitan, yama din lamang at walang nangyari sa paghahanap ninyo sa angkang nagpahamak sa inyong pamilya. Nais ko kayong isama sa lupain ng mga dibinyagan. Doy, mamumuhay tayo na parang mag-ama. Maganda ang iyong alok, Elias. Ngunit hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakapaghihiganti. Dati ay kinatago ako ng kamatayan at naging duwag ako. Ngunit ngayon mas matibay na ako at wala nang mawawala sa akin. Siya na ang tinutugis ko. Naunawaan ko. Ako may puno ng puot ang puso, ngunit nagawa ko itong limutin sapagkat ayaw ko makasugat ng mga inosente. Elias, iyon ay dahil bata ka pa. Hindi mo pa naranasang mawala ng pamilya. Hindi mo pa nasaksihan ang pagdurusa at kamatayan ng iyong anak. Ako may ayaw kong makasakit ng sinamang walang kasalanan sa akin. Ngunit kung sino man ang sumira sa aking buhay, siya ay aking hahanapin at pagbabayarin. Tila buo na ang iyong pasya. Kung gayon, may kilala kong makakatulong sa inyo. Aba, si Pitan Tiago, nandito rin at mukhang may dalang mga panlaban. Abat, narinito rin pala kayo. Magandang araw. Magandang araw rin po, Kapitan Tiago. Kumusta na ba si Maria? Maayos na ang kanyang kalagayan ngayon. Malayo na siya sa panganib. Mabuti kung gayon. Mukhang maganda ang lagay ng iyong daladalang nasak. Payag ka bang isabong iyan at 3,000 ang pista? Walang problema. Senyor Lucas, maaari mo ba kaming pautangin kumusta? Agad ka namin naman babayaran kapag kami ay tumama. Mahirap ipamigay ang salaping ito sapagkat hindi ito sa akin. Ito ay kay Crisostomo Ibarra. Pero kung mapilit kayo, mayroon akong isang kondisyon. Sasama kayo sa plano naming paglusog sa kwartel. Dulo, mahirap ang nais niya. Baka matalo ang tayo natin. Wala na tayong pera. Baka makatulong pa tayo. Natakot ako sa maaaring mangyari ating kapatid na babae. Ano? Payag ba kayo? Nagdududa pa aking kapatid pero... Nanalo ang pula! Pambihira, sayang. Kung nakataya lamang tayo kuya, nanalo na tayo. Senyor, pumapayag na kami. Saan ka pupunta? Sa simbahan ko upang magpamisa. Sandali, saan ka patungo? Hinahabol ko ang lalaking yun. Binugbog niya ang aking kapatid. Tinanggap na ng alkalde ang aking pagbibitiw sa pwesto. Tingin ko ay hindi na papanahon ang pagbibitiw. Sa panahon ng digmaan, ang mga puno ay dapat manatili sa tabi ng kanyang mga tao. Nag-iba na ang panahon at ang bayan ay hindi katulad noong 20 taon na ang nakaraan. Ang nakaraan ay nagbibigay ng aralin. Namamalas na ang naging bunga ng pagdayo sa Pilipinas ng mga Europeo at ang mga pagdayo naman ng mga kabataan sa Europea ay nadama na rin. Ang mga kabataan ay nakapag-aral sa Europa ay nagkaroon ng malawak na kaalaman tungkol sa kasaysayan, matematika at agham, wika at iba pa. Pang-uri ng kaalaman na itinuturing na enerhiya noong una. Kaya ng tao na pangasiwaan na ang malawak na daigdig ng kanyang ginagalawan at tinatahanan. Sa panitikan, nagsimula rin lumitaw ang mga makatang nagpapahayag ng malaya at mga makaagham na pagsubok. Hindi na rin kayang sawatain ng kumbento ang paglaganap ng moderong kabihasnan. Ngunit naiwan naman sa atin ang kakayahang mag-isip, ang kakayahang magdesisyon sa magiging takbo ng ating kapalaran. May kakayahan pa rin tayong baguhin ang anumang nakakasira sa atin. Naniniwala akong hindi pa huli ang lahat. Mayroon pang pag-asa. Iyon ay posible, kahit na walang namumuno, kahit wala ako. Representasyon lamang ako ng boses ng tao. Siya nga pala, hindi ba kayo nangangailangan ng gamot? Tila hinang-hina kayo. Ang mga mamatay ay hindi na nangangailangan ng gamot.
ang mga maiiwan ay ang mga mangangailangan. Ipakikiusap ko lamang sa iyo na sabihin kay Ibarra na makikipagkita sa akin sa loob ng ilang araw sapagkat ako ay malapit na pumanaw. Alperes, nanganganib ang buhay ng lahat. Ngayong gabi ay may gagawing pag-aalsa. Magandang araw, Kapitan. Naparito po ako upang ipaalam sa inyo na hindi na po ako iskumulgado. Naririto po ang katibayan. Maaari ko na po bang makita ang iyong anak? Labis pa ako nang hulila sa kanya. Aba, siya nga. Mula ito sa arsobispo at inalis na nito ang iyong iskomunyon. Magandang araw, Maria. Nais ko po ipaalam sa inyo na hindi na po ako iskumulgado. Ngunit, nakikita kong ikaw pa'y abala pa. Ako'y mauuna na. Senyor, kailangan ko kayo makausap ng ilang oras. Magkita tayo mamayang hapon sa dalampasigan ng lawa. Mahalaga ito, senyor. Ako'y sugo ng mga suwimpalad. Nakausap ko ang pinuno ng mga tulisan. Humihingi sila ng makaamang pagtangkilik mula sa gobyerno at pagbabago sa mga praile sa sandatang kawal, sa paglalapat ng katarungan at iba pang pangangawisan ng gobyerno. Isa pa, ang paggawad sa mga tao ng karangalan at ng karapatang pagtao upang matigil na ang paglapastangan sa kanila. Patawad, ngunit anumang pagbabago na makakabuti ay lalong makakasama. Maaari ko ring pakilisin ang aking mga kaibigan sa Madrid sa pamamagitan ng salapi. Maaari ko ring pakiusapan ang Kapitang General, ngunit wala kaming magagawa. Senyor, pinalalabas ba ninyo na kailangan gumawa muna ng masama upang magdulot ng mabuti? Kapag ang sakit ay malala, kailangan gamutin muna ito gamit ng hapdig panlunas. Ang sakit ng bayan ay malubha, at kailangan gumamit ng dahas upang ito'y makabuti. Ang isang mabuting magagamot ay sinusuri ang pinagmulan ng sakit at hindi ang mga palatandaan nito na pinipilit na malunasan. Pagpalagay nating may magagawa ko, kapag mahina ang gwardyang sibil, mawawala ang katahimikan ng bayan. Ayoko mangyari iyon. Kung tutuusin, may utang na loob pa tayo sa gobyerno sapagkat mayroong ayusan sa lipunan. Nakikita kong kapwa tayo may pagmamahal sa bayan, senyor. Ngunit nakikita ko rin na magkaiba tayo ng konsepto ng kapayapaan. Sasabihin ko na lamang sa mga tulisan na ilipat na sa Diyos o sa aming mga sariling bisig ang aming kapalaran. Ako man, senyor, ay isang sawimpalad. 60 taon na ang nakalipas. Ang aking nuno ay isang tinidor de libros sa isang bahay kalakal ng mga Kastila. Naninirahan siya sa Maynila kasama ang mga asawa at ang mga anak na lalaki. Isang gabi ay nasunog ang tanggapan ng kanyang pinaglilingkuran. Ang aking nuno ay nasakdal sa salang panununog. Palibhasay, mahirap at wala salapi. Siya ay nahatulan. Ipinasiyo siya sa lansangan sakay ng kabayo at pinapalo. Ano ba naman yan? Ang pangit naman ng dumadaan. Hoy, Labandera! Kami ba'y pinariringgan mo? Bakit? Natamaan ka ba? At anong sabi mo? Labandera? Hoy, matandang mangkukulam! Kung makapagsalita ka, akala mo talaga kung sino kang maganda. Anong sabi mo? Gusto mo magtuos tayo? Hindi kita uurungan! Hindi kita uurungan! Pwede ba tumigil na kayong dalawa para kayong mga bata? Alperes, pagsabihan mo nga yung asawa mo mukhang mangkukulam! Kung hindi ka lang isang babae! Si Bosyo, hamunin mo nga ang mayabang na Alperes na yan sa isang duelo sable o kaya pistola o kahit ano! Tayo na, Victorina. Wala naman tayong mapapala sa mga yan. Ang kapal ng mukha mo! Pilay na peking manggagamot! Si Bosyo, bakit hindi mo man lang hinamon ang mayabang na Alperes na iyon? Mukha ba akong may laban sa kanya?
Magandang araw po, Senyora Isabel. Nariyan po ba si Kapitan Tiago? Ibarra, pasensya na, ngunit wala siya ng pangalan. Halika, pasok ka. Nasaan ang iya mo? Nasaan? Nasa laboratorio po. Senyor Ibarra! Senyor Ibarra! Elias, hindi ba? Senyor, iligtas po ninyo inyong sarili. Umalis na po kayo sa lugar na to. Anong ibig mo sabihin? May pag-aasa kung magaganap at kayo ang palalabasin nagsimuno nito. Ngunit hindi ko po alam kung sino ang may pakanan nito. Ano po ba dapat ang aking gawin? Ihanda po ninyo ang inyong mga papeles at sunugin po ninyo ang mga ito. Magtungo kayo kahit saan yung hindi nila kayo masusunod. Alam ko po mahirap ang basta-basta na lamang umalis sa bayan ito. Ngunit wala na pong ibang paraan. Maraming salamat, kaibigan. Senyor, sino po ba si Don Pedro Ibarra Media? Ano po ang relasyon niyo sa kanya? Siya aking nuno. Naigli lamang kanyang apelido. Isa siyang baskongado. Mahal kong pinsan, sa loob ng 3 araw, kailangan kong malaman kung kayo ay magtutuos ng alperes. Kapag natapos ang taning na ito at hindi pa rin kayo naglalaban, ipaalam ko kay Kapitan Tiago na hindi ka naging kalihim at hindi nakakasama sa kahit anong kasiyahan si General Martinez. Sasabihin ko rin iyon kay Maria at hindi kita bibigyan ng salapi. Lahat ng naisin mo ibibigay ko basta't labanan mo lamang ang alperes. Ang iyong pinsan, Victorina. Magandang araw, Kapitan. Nablitaan mo na ba ang tungkol kay Ibarra? Oo. Nalis na ang iskomunyon sa kanya. Oo, mabuti naman. Dahil kalugod-lugod ang batang iyon. Ang tanging sagaban lamang sa kapatawaran ay si Padre Damaso. Sinang, nasaan si Maria? Galit pa ba siya sa akin? Maaari ko ba siya makausap? Pasensya na, Ibarra. Ipinasasabi ni Maria na siya raw ay limutin mo na. Ngunit Ang kwadrillero ang sumalakay kaya dinakit si Ibarra. Tinangkaraw itanan ni Ibarra si Maria Clara ngunit naapulagad ito ni Kapitan Tiago sa tulong ng mga sibil. Ano ba talagang nangyari? Kagagaling ko lang sa tribunal. May salita at umami na si Bruno. Totoo ang sinabing tungkol sa magkasintahan si Maria Clara at Ibarra. Sa galit ni Ibarra, pati simbahan ay nais niyang paghigantihan. Mabuti na lamang at nasa bahay sina Kapitan Tiago at Padre Salve. Ang mga sibil daw ang nagpasunog sa bahay ni Ibarra. Ngayon, magsalita ka. Kung ayaw mong mapasa sa 5 iyan, isa beses ko lang itong uulitin. Sabat ka ba sa nangyari paglusob kay Ibarra? Kung kayo'y sarili mo na lamang humatol sa iyo, paluin siya hanggang sa magdugo ang buo niyang katawan. Tama na po. Tama na po. Pakiusap. Diyos ko, San Miguel, San Lorenzo, San Juan, San Antonio, lahat ng santo, tulungan niyo ako. Pinagsisihan ko na ang aking mga sala. Nakilala mo ba isang yan? Hindi po. Ngayon ko lamang siya nakita. Tama na po. Pahirapan niyo siya! Pahirapan niyo siya naglalo! Pakiusap. Tapusin na ninyo ang aking paghihirap. Pagod na ako. Mapagod na ako. Patayin niyo na ako. Hawakan
ang duwag. Dapat siyang bitayin. Mamatay ka na sana. Kung sinong may sala, siyang walang gabos. Sige na, para sa ikatahimikan ng lahat. Igapos na ninyo ako. Sa kanilang kasal, makakaasa kayong ako'y magdaraos ng isang ingranding pista. Buo na ang desisyon ko. Ipapakasal ko silang dalawa. Si Linares ay tagapayo ng Kapitan General, kaya tayo lalong makikilala. Crisostomo! Mahal ko, tinulungan ako ni Elias na makatakas. Patawarin mo ko, mahal ko. Hindi masama ang loob ko sa iyo, patawarin mo ko. Dahil kailangan ko nang lumayo sa lugar na ito. Mag-alinlangan sa akin kapag malaman mo. Nalaman kong ano? Ang tunay kong ama ang kinasusuklaman mo si Padre Damaso. Paano? Basta lagi mong tatandaan, kahit nasan ka man, ikaw lamang ang iibigin ko, Crisostomo. Paalam, Maria Clara. Elias, saan ba tayo tutungo? Sa isang kaibigan ko sa Mandaluyong, Senyor. At pagkatapos? Mamumuhay po kayo ng tahimik sa ibang bansa. Ibabalik ko po ang salapin ninyo. Iyon ay nasa puno ng balete sa puntod ng aking nuno. Nasa ibang bansa inyong katiwasan, Senyor. May paparating! Magtago kayo gamit ang mga damo! Hindi! Hindi ito maaari! Mahal ko! Anong nangyari sa'yo, anak ko? Masaya na ba kayo? Anong ibig mong sabihin? Wala na siya! Patay na si Crisostomo! Wala nang tao, mahal ko! Pasensya na, anak. Tanging si Ibarra lang ang mahal ko. Wala nang iba. Hindi ko mahal si Alfonso at hindi ako magpapakasal sa kanya. Bakit ba ninyo kailangan makialam sa aking buhay? Sino ba kayo para makialam para sa akin? At huwag niyo ako matawag-tawag na anak. Kailanman na hindi ko nais maging amang sangtulad ninyo. Ang totoo niyan, Ay ano, magsalita kayo. ako ang iyong tunay na ama. Hindi! Hindi! Sinungaling! Nagsisinungaling kayo! Isa na naman itong masamang biro! Hindi ako nagbibiro at hindi rin ako nagsisinungaling. Ngunit, paano? Kararating ko pa lamang noon sa San Diego. Ako ang itinalagang bagong kura ng bayan. Dahil doon, nag-alay ng piging si Kapitan Tiago para sa akin. Doon ko unang nasilayan ang isang napakagandang babae. Pia, kumusta na? Nandito ang bagong kura. Magandang gabi, Padre. Ako si Pia Alba. Kayo na nga ba ang bagong kura ng San Diego? Si Senyora. Ako si Padre Damaso. Ikinagagala ko kayo makilala. Sana'y kayo maging isang mabuting kura ng bayan at halimbawa ng mga taga San Diego. Gagawin ko ang aking makakaya. Ngunit yun pa lamang ay ginaganahan ako magpamisa matapos marinig ang mga salitang yan mula sa isang magandang bilibing. Maiwan ko muna kayo, Padre. Muli, ikinagagala ko kayong makilala. Akala ko nagkapabalagayan na kami ng loob. Akala ko'y pareho rin kami ng naramdaman para sa isa't isa. Ngunit, mali ang aking akala. Isang araw, nung dalawin ko siya, nakita ko siyang may kausap na lalaki. Tila masaya sila. Iba ang tingin ni Pia sa kanya. Sa aking nakita, pagtanto kung sila ay magkasintahan. Nagdilim ang aking paningin ngunit wala akong nagawa. Umulis na lamang ako at nagkulong sa aking kumbento. Gulong-gulo ang aking isipan ng mga panahong iyon. Ama, patawarin mo ako sapagkat ako'y magkakasala. Pinapatawag mo po daw ako, Padre. Ipatawag mo si Pia Alba. Papuntahin mo siya dito sa aking kwarto. Opo, Padre. Padre, pinapatawag po ninyo ako. Iya. Wag! Baawa ka sa akin! Wag!
patawarin mo ako, anak. Kung totoong ako yung anak, at kung may natitira pa sa inyo na kahit katiting na malasakit sa akin, huwag ninyo akong ipakasal kay Alfonso. Mas nais kong mangmungha kaysa magpakasal sa lalaki hindi ko naman iniibig. Kung hindi, wawakasan ko ang aking sariling buhay. Ngunit Maria, Mamili kayo! Kumbento o kamatayan! Hindi. Sige, kung iyon ang iyong nais, ngayon din ay papatigil ko ang kasal. Sino ka? Inay, si Basilio po, ang anak niyo. Sino ka? Hindi kita anak. Hindi kita kilala. Inay, huwag po kayong matakot sa akin. Anak ko? Inay, anong nangyari? Bakit niyo po ko iniwan, Inay? Inay! Iho, siya ba ay iyong ina? Ako'y wala ng lakas para tulungan kang mailibing ang iyong ina. Malapit na rin ang oras ko. Manguha ka na lamang ng sanga at itabon mo sa amin. At kami silaban mo hanggang sa maging abo. Ako'y babawian ng buhay nang hindi man lang nakikita ang pagbubuka liwayway sa bayang aking minamahal. Sa mga mapalad, huwag lamang limutin ng ganap ang mga nasawi sa dilim ng gabi.